Ang simbahan ay tinuturing tahanan ng Diyos, isang lugar kung saan ang mga tao ay nagsasamba at nagdarasal. Subalit ito ay banal na lugar. Ang mga taong nagmamahala sa simbahan ng San Diego ay mga baluktot at masama. Imbis na kabutihan ang kanilang itinuturo, halos puro kababalaghan lamang ang kanilang mga nilalaganap. Ang mga kagagawan ni Padre Salvi at Damaso ay nagsisilbing ebidensya na ang simbahan noon ay nagpapatakbo ng mga taong matakaw at masama. Malungkot isipin ng lipunan ng Diyos ay puno ng mga sakim na pinuno. Ang mga tao ay napipilitan namang sumunod sa mga sinungaling ni Padre Salvi at Damaso sapagkat gusto nilang sumunod sa batas na inilatad ng Diyos. Sila ay nabubulag sa katotohanan dahil sa mga tiwali na ginagawa ng mga padre. Ang pagbibigay ng indulhensya ay isa sa mga tuntunin na ipinakilala ng mga padre sa mga tao ng San Diego. Inuuto ng mga padre ang mga tao at ipinipilit silang magbayad ng pera upang maligtas sila sa mga apoy ng impyerno. Wala naman magawa ang mga tao kundi sumunod dahil gusto nilang maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Dito makikita ang papel ng simbahan na ito ay isang institusyon ng pagkatiwali. Sa mga pangyaring ito, masasabi na ang mga tao ay hindi alam ang tunay na daan papuntang langit. Hindi nagdarasal o gumagawa ng kabutihan ng mga tao ng San Diego dahil naniniwala silang pwede nilang bayaran ang kanilang mga kasalanan. Subalit puro kasamaan ang tinuturo ng simbahan, mataas pa rin ang pagtrato nila sa mga padre dahil pinaniniwala sa kanila na mabuti ang kanilang mga tinuturo. Maliban sa panluloko ng mga padre, sa pamamagitan ng indulhensya, ang kanilang pambabastos sa mga tao ay isa pang patunay na buktot ang simbahan. Makikita ang pangabuso ng mga padre sa sitwasyon ni Sisa at ang kanyang mga anak. Si Basilio at Crispin ay mababait at matatapat na mga anak. Nagsasakristan sa simbahan kung saan si Padre Salvi ang kura. Pinagbintangan ni Padre Salvi si Crispin ng pagnakaw ng pera, subalit wala namang nilalaman si Crispin dito. Noong isang gabi, tumakas sina Crispin at Basilio upang makalayas kay Padre Salvi. Naiwan si Crispin at pinurusahan, pero si Basilio ay naman nakatakas at umuwi agad-agad. Makikita sa mga pangyari ito ang lupit at bagsik ng mga tinuturing alagad ng Diyos. Noong nalaman ni Sisa ang mga kaganapan, siya ay halos nabaliw at ginawa ang lahat upang mahanap ang kanyang minamahal na Crispin. Si Sisa mismo ay nagpunta kay Padre Salvi kahit na alam niyang mapanganib ito. Masasabi natin na ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan batay sa mga ginawa ni Sisa para kay Crispin. Sa ating panahon, ang pagtungo at pagtingin ng mga tao sa simbahan ay nagbago. Kung ikukumpara ito sa simbahan dati na nagsusukulan, ang simbahan ngayon ay tunay na matatawag na tahanan ng Diyos. Ang mga nagmamahala sa simbahan ay mga mababait at matulungin, hindi tulad dati kung saan masasama ang mga padre. Ang mga tao ngayon ay nagdarasal at gumagawa ng mabuti at hindi naniniwala sa mga indulhensya. Kung dati ay hindi alam ng mga tao ang tamang daan papuntang langit, ngayon na may natuto rin sila ng tamang paraan para mapuri ang Diyos. Masayang isipin na nagbago na ang dating mga kagalian ng mga pari sa simbahan at nabatid na rin ang mga taong ng tamang asal. Subalit malungkot din sapagkat mayroon pa rin mga taong dinadaan ang pagsamba at sa pamamagitan ng pera at suhol. Ang Noli Me Tangere ay isinulat para magbago ang mga taong naniniwala pa rin sa mga indulhensya at buksan ang mga mata sa katotohanan ng tunay na pagpuri.